ako'y tumanggap ng responsibilidad bilang isang kalihim ng ating kagawaran, isang salita na nagsisilbing inspirasyon at gabay ko. Yun ay pag-asa. Maniniwala ako na may pag-asa para sa masaganan kinabukasan ng sektor ng agrikultura at pangingisda sa ating bansa. May pag-asa tayong palakasin ang produksyon ng bigas, mais, niyog, high-value crops, livestock, seafood products at marami pang iba. Sa mga darating buwan, muli tayong babalik sa Kongreso para sa budget presentations at hearings. Pagkatapos ng pag-approve nito, ang kasunod ay implementasyon. Dapat shovel ready na lahat ng ating mga proyekto. Kailangan handa tayo. Kailangan natin makamit ang quick wins. Hindi na natin dapat patagalin pa. Ang ating mga magsaka at mangingisda ay matagal na naghihintay. Ngayon na ang panahon para iparamdam sa kanila ang tunay na pagbabago. Doble kaya doon tayo at kailangan bilis at malasakit. Ito ang susi. Ilan taon na lamang natitira sa ating sa current administration. Panahon na para patunayan natin na ang pag-asa ay hindi lamang salita, kundi isang makakamit na realidad. We have to copy yung mga best practices ng mga mas magagaling sa atin. So, hindi wala kami yan. Kailangan kumopya ka agad at para magawa natin ang kailangan gawin para ma-improve yung ating Philippine agriculture. Katulad ng sinabi ko sa speech ko kanina, may pag-asa. May pag-asa. Malinaw yun. Nakita na namin lahat ng solusyon. It's just an implementation stage. Of course, it took me 1 year, 7 months pa lang ako sa opisina. So bago yung plano natin medyo hinog na for implementation. Sir, what is the marching order of President Bongbong Marcos to stabilize our agriculture product in the market? Well, depende sa produkto yan. Basta ang utos sa akin ni Pangulong Bongbong Marcos is number 1, increase production. Number 2, stabilize prices. Number 3 is go after the smugglers. So marami tayong, let's say, sa high-value crops, meron tayong cold storage network na ilalatag this year. The bidding process na yan, at matatapos yan, yung iba matatapos before end of the year. Yung mga 4 na mega cold storage for vegetables, matatapos yan by mid next year. Nakaslate sila for January 2026. Pero ang CAMSOR, ready to implement na. Actually, by next year. Kasi sumama sila sa Rice Emergency Famine Program. So qualified sila na sumama dito sa 20 peso rice na shared subsidy. Region 3, Region 2, Palawan, medyo okay na sa rice. Deficit, kulang sa rice, Negros, most of mga islands. Sabihin sana nasa next month July yung mga accomplishments. But among that, we've stabilized onion prices. Wala na kayo naririnig about onions. Kita nyo naman yung bigas. Itong huling last election, wala na nagsabi ng mahal ng bigas. Ang asukal din ay, dahil kung pumasok ako, ang asukal sa merkado, 140, may 75 ka nakikita. Of course, marami pang kailangan gawin. Kaya ang pinakamalaking problema ngayon yung ASF4. Marami tayong gagawin. Yung rice processing centers, actually nakapagbunan tayo ng billions kahit yung pagpupo niya. 145 rice processing systems ang maitayo. So, hindi nakikita na yun. So, we will find the way na makarating yung information. Besides that, mechanization is high, all-time high. This year, we're looking at all-time production.